Testing, testing. Hi guys, ako nga pala si Marl Pizarro aka Choco from the South. Member ako ng JPIA and currently ako yung Vice President for Academics. So, di ba, tayo yung first batch na talaga maka-experience ng online classes. Last school year, na-experience na natin half of the SEM, yung online classes. And a lot of us nahirapan sobra sa online classes, di ba? Kaya ngayon, kaming JPIA officers nyo, in the essence of welcoming you, the freshmen, nag-isip kami ng tips kung paano mas maging effective and mas efficient sa online classes. Ito ang aming 10 tips kung paano maging effective sa online classes. Taas ng energy ko, liwanag kasi. Number 1. Siyempre, dapat preparation muna yan. We need to learn how to stop bad habits and learn good habits. Kunwari, ang class mo 7:30, gigising ka na lang 7:15 kasi andyan lang naman yung laptop mo, di ba? Pero hindi. Dapat hindi tayo ganun. Dapat nag-aalat pa rin tayo ng time para sa morning routine natin, para magising yung utak natin. A very good example ng morning routine, yung mga sundalo, di ba? Gigising sila ng maaga, tapos aayusin nila yung kama nila. Parang mini puzzle yung kama, di ba? Ayusin mo, ganyan. In this way, nagigising agad yung brain cells mo and mas nagiging active sila. First thing in the morning pa lang, talagang buhay na yung utak mo. Tapos, pwede ka ring mini exercise, 20 burpees a day. Tapos, syempre, kailangan consistent kayo dun every day para maging habit siya. Di ba nga, ang sabi nila, parang 21 days straight, nagiging habit na yung isang gawain. Tapos, yung stop bad habits naman, syempre, since galing naman tayo sa bakasyon, ang dami sa ating nagbababad sa social media, yung preparation natin for this school year na alam natin na sobrang adjustment ang mangyayari sa atin. Ini-stop na natin yung para mas ma-ready tayo sa big change and adjustment na mangyayari. Kasi nga, di ba, hindi tayo sanay ng online classes. Pero okay lang yun. Nandito kami, na officers nyo, yung mga professors natin, mababait yan. Number 2, kailangan meron tayong space for studying. Ngayon pa lang, mag-identify na kayo ng part ng bahay nyo na dun lang kayo laging mag-aaral. Kasi subconsciously, yung utak nyo nasa studying mode siya. Para mas madali rin kayo makapag-comprehend ng new information. Kasi kung palipat-lipat kayo, mas madali kayong mabobore and mas madali kayong aantukin. So, kailangan talaga may allotted space kayo for studying para talagang makapag-focus kayo. Pero wag na wag lang yung kama kasi dun kayo natutulog. So, yung katawan nyo, subconsciously, ang gusto lang sa kama nyo mag-rest. Number 3, since nasa bahay lang naman tayo kasi online class, baka naman hindi na kayo mag-bag. Pero para sa akin kasi, mas magiging organized tayo kapag gagamitin pa rin natin yung bag natin. Yung bag kasi, nagiging symbol siya for studying eh. Diba? Every time na nakikita mo yung bag mo, naiisip mo yung obligasyon mo na mag-aral. Kasi lahat ng nasa bag mo, obligasyon mo yun bilang estudyante. Subconsciously, namomotivate din kayo mag-aral. Number 4, support system. Or pwedeng social responsibility. Kasi diba, para sa akin, since malaking adjustment tong gagawin natin from face-to-face to online classes, syempre, social responsibility natin ang bawat isa. So, if ever may ka-classmate tayo na alam natin na limited lang yung data, walang stable internet connection, it's our social responsibility na bantayan sila to help explain to the prof na nahihirapan siya maghanap ng internet. Pwede rin i-text natin siya or sila ng mga na-miss nilang lessons, na-miss nilang assignments, or yung mga na-miss nilang announcements and quizzes. In this way, mas makahabol sila. Grabing adjustment yung gagawin natin this year and hindi natin kaya yun mag-isa. Dapat sama-sama tayong nagtutulungan kasama ng professors, ng school, kasi lahat tayo dito nag-a-adjust. Kung nahihirapan tayo, nahihirapan din sila. Lahat tayo nahihirapan, so dapat lahat tayo nagtutulungan. Number 5, notebook. Alam natin online classes. So, iisipin natin, hindi, sige, sa laptop na lang ako magno-notes or sa cellphone na lang ako magno-notes. Pero kasi, ang dami-dami ng studies na nagpapakita na yung taking down notes gamit ng computer or any electronic gadgets actually impairs learning. Katulad nga nung research ni Pam Muller ng Princeton University and Daniel Oppenheimer ng UCLA nag-research. Kasi pag nagno-notes ka gamit yung laptop, we tend to take down notes verbatim. Unlike kapag nagno-notes tayo na handwritten, pinaparaphrase natin siya sa utak natin. Mas naiintindihan natin siya. Mas nakafocus tayo dun sa thought kesa dun sa words mismo na sinasabi ng professors natin. I strongly suggest mag-handwritten notes tayo. Number 6,
blue light glasses. Kung kaya nyo lang naman bumili, di ba? Meron ito sa Shopee around 80 pesos, 100 pesos. This school year, more than 8 hours kang nakaharap sa computer. Maliban pa dyan yung pagso-social media mo. Di ba? Sabi nila, medyo harmful yan sa health natin, sa mata natin, and nakakakos ng headache. So I suggest mag-invest tayo sa blue light glasses. Well, hindi naman kailangan mahal, di ba? Yun nga, katulad sabi ko, 100 or 120, meron niya sa Shopee. Number 7. Besides the fact na meron tayong bag, kailangan din parang meron tayong mini bag folder sa computer natin. Last sem, ganito yung ginawa ko. Diba? By subject, naka-folder na siya para lahat ng handouts na binibigay ng professors, lahat ng PowerPoint na binibigay ng professors, doon ko na nilalagay para maging organized yung soft copy ng mga lessons ng teachers natin. And mas madali na siyang hanapin. Number 8, Google Calendar. Okay, hindi to sponsored ha. Or any kind of calendar na magbibigay sa atin ng reminder. Kailangan natin yun kasi, diba, pag nasa bahay ka lang, we tend to lose track of time, yung mga deadlines, and yun nga, kaya ako sinabing Google Calendar. Kasi for example, naglagay ako sa laptop ko ng deadline, tapos meron din akong Google Calendar sa phone ko, automatic, masisync siya dun sa cellphone. Ang hirap-hirap kasi, di ba, nasa kwarto ka lang buong araw, tatama rin tayo, hindi. Syempre, mawawalan tayo ng sense of time. Number 9, breather habit. So, ano bang ibig sabihin ng breather habit? Kailangan kasi mag-establish na tayo ng breather natin, di ba? Dahil parang 8 hours ka nasa laptop, nakikinig. Syempre, tatama rin tayo dyan. So, kailangan meron tayong breather na ginagawa. For example, pwede tayong a quick game ng Mobile Legends. A quick game lang ha. Hindi yung isang oras. Yung mga brawl type of games lang. Ganyan. O kaya pwedeng a very, very quick exercise. O kaya kain kayo, sandali. Just to refresh yung utak natin from all the information na matatanggap natin online. And last, number 10, kailangan alam natin yung study habit natin. Actually, na-explain ko na yung study habits dun sa vlog ko. Well, kung gusto nyong panoorin, nag-plug. In-explain ko dun yung study habits ko kasi yung study habits differs from person to person. In this adjustment phase na sobrang hirap mag-comprehend ng information, dapat alam natin yung study habit natin para makatulong yon, makompensate yung difficulty in learning. Kaya na, diba? Pero teka lang, may last pa pala. Ang bonus tip ko sa inyo. Grabe, porket nasa bahay kayo. At yung iba sa inyo hindi ginagawa to ha. Kailangan nyo maligo, mag-toothbrush. Isama natin yun sa morning routine natin. Hindi yung wala nang ligo-ligo, wala nang toothbrush, wala nang kain-kain. Gawin pa rin natin yun kasi isipin natin na yung online class is as if face-to-face class siya para mas mabilis maka-adjust yung mind natin. I hope marami kayong natutunan. Okay? Tatapusin ko na yung exclusive vlog ko. Don't forget to hit like, comment, and subscribe dun sa SBCA JPIA page namin sa Facebook. So yun lang. Bye!